Magandang umaga po sa ating lahat. So, malungkot na tayo. So, purihin po ang Diyos at muli tayo po ay nagkasama-sama sa umaga po ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo muli sa amin na kami ay magkasama-sama upang makarinig muli ng iyong mensahe. Dalayan ko po ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pong kalaganan at tulungan mo rin po ako na maihayag ang iyong mensahe na ayon sa iyong kalooban. At ang hilingan, dalayan ko rin, Panginoon, na ibukas mo rin po ang puso at isip ng aking mga kapatid na maunawaan ang mensahe nito. Panginoon, ang aking dalangin at hiling sa inyo, Panginoon, ay tulungan mo kami sa umaga nito. Nawa, ikaw po ang siyang maitaas, ikaw po ang siyang maluwalhati sa umaga po nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung unang araw ng linggo sa pagdahak natin sa 25th anniversary ng Zion. Mahalaga po ito kasi ito yung parang silver anniversary. Sa mag-asawa, ipinagdiriwang to. Yung iba, nagpapakasal. Kasi mahalaga ito, naabot nila yung 25 taon na kanilang kasal. Ganun din po sa ating pong iglesia, napakahalaga na makarating tayo ng 25 taon. So ito yung unang linggo na tatahakin natin. Ngunit paano natin magiging maayos ang lahat po ng ito. Marami tayong mga maaaring darahanan para marating ito. Pero kasama natin ang Panginoon sa pagtahak natin. So nung linggo po ay nakita po natin yung mensahe na ibinigay po sa atin. Nakita po doon yung journey na Zion Worship Assembly. At ano ba yung hangarin ng PMC Zion? At doon po sa ating tema, ang hamon po ay ipangaral ang Ebanghelyo sa mga lugar na hindi pa na ipapahayag si Kristo. So ano po yung mga kailangan doon? Yun yung tinalakay doon. Una, yung tao. Kasi hindi natin magagawa ito kung isa o dalawang tao lamang o yung mga key leaders lang ang gagawa po dito. So kailangan natin yung mga manggagawa. At ang ikalawa, bukod sa manggagawa, nabanggit doon yung salapi, yung financial na pangailangan ng iglesia. At hindi natin ito may sasakatubaran kung wala tayong sapat na pondo para magawa natin ang lahat ng ito. Kasi kailangan natin yung mga operational expenses. Lalo na kung pupunta tayo sa malalayong lugar o sa lugar na pinagdaraosan natin ngayon kung saan tayo nakakonsentrate. So importante yung pondo. At kung hindi magbibigay ang bawat isa, mahihirapan tayo na magawa ito. So kailangan natin yung pondo para may sakatuparan natin ng lahat ng ito. Yung mga manggagawa ay mga tao po yan. Napapagod at kailangan din nila yung mga suporta na manggagaling sa bawat isa sa atin. Ngunit, paano natin ito magagawa kung hindi sapat yung pondo ng ating iglesia? So ito po ay mahalaga na kung mahal natin ang Panginoon, kung iniibig natin, kailangan yung pagbibigay natin the best
ang para sa Kanya. Hindi yung leftover lang o yung tira-tirahan lang. Mahalaga po para makamit natin ito. Kasi hindi po natin magagawa kung hindi sapat ang pondo natin. Kaya sabi ko, yung tao, yung salapi. At higit sa lahat, yung will natin, yung desire natin, yung intention natin na magpagamit tayo. Kasi kung wala tayong will na magpagamit, hindi rin po magiging effective ito. At ang dapat natin isipin, sabi doon sa isa yung focus natin. Kasi ito po ay long term, hindi ito short term na plan. Pangmatagalan ito. So importante na alam po natin ito. Sabi nga po doon, kung sama-sama, ito ay hindi na mabisa dahil tulong-tulong ang buong iglesia. Kung sama-sama tayo, nagkakaisa sa isang layunin, maaabot natin yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin. So sama-sama, tulong-tulong para makamit natin ang lahat ng ito. Ang sabi doon ay sinagot nyo na ba yung tawag ng Panginoon? Kung maaaring tinatawagan kayo, pero hindi nyo pinapansin. Napakahalaga na malaman po natin ito. Ngunit kung tutugon tayo, kung tayo ay susunod, ano yung magiging bahagi mo para makamit natin ito? Kailangan nating malaman yung mga kaloob sa atin. Kailangan malaman natin ano ba yung spiritual gifts na sa akin. Ano ba yung spiritual na kaloob na meron ako? Na isang bagay na dapat nating malaman. So sa umaga kong ito ay so, ano yun natin? Talakayin yung spiritual na kaloob sa atin. At titingnan po natin ano yung mga paraan para magamit natin ito. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung mga paraan para itong mga kaloob na ito ay magamit natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi po doon sa Romans 6:30, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At sabi mo doon, ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sa New Living Translation po sa English, sabi doon, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. So sinasabi po dito ni Pablo na ihandog natin ang ating mga katawan, ang ating sarili para magamit sa kabanalan at katuwiran. Kapag ka po naunawaan natin kung paano tayo nilikha, hinubog ng Diyos, malalaman natin kung bakit tayo nandito. Ano yung layunin? Maunawaan din natin ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin. Sa simula na tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, dapat yung nais niyang direksyon ang ating gagawin sa ating buhay. Susundin natin yung nais niya, hindi yung nais natin. Yung dapat na purpose ni Lord, yun ang dapat mangyari. So, ang Diyos po ay nagbigay
ng mga espiritual na kaloob sa bawat isang tagasunod o followers ni Jesus. Ngunit, paano natin sisimulan ang paggamit ng mga espiritual na kaloob na ito na ibinigay sa atin ng Diyos? Meron po akong apat na bagay na dapat natin gawin para malaman natin magamit natin. Tandaan po natin, ang bawat isa sa atin, nang tanggapin natin ang ating Panginoon Diyos, ay pinagkalooban ng mga spiritual na kaloob o yung spiritual. So, paano gagamitin yung spiritual? Una, so tuklasin mo ito. So, dapat i-discover mo ano yung gifts na meron ako. Ihandog mo ito. Kailangan kapag na-discover mo, i-dedicate mo ito. Ihandog mo ito sa Diyos. At ang ikatlo, paunahan mo ito. I-develop mo ito. At kapag nakita natin, dapat gamitin. I-deploy mo, simulan mo, gamitin. So, isa-isahin po natin kung paano natin gawin. Tuklasin mo ito. Discover mo yung gifts na meron ka. So, kailangan mong malaman kung ano ang iyong mga gifts na meron ka. Bago mo magamit ito, kailangan malaman natin. So, ititigil natin yung doubt natin sa katotohanan na sa loob mo, meron kang abilidad na gawin. Merong ibinigay sa iyo ang Diyos na hindi mo lang ginagamit. At alamin mo kung ano yung inilagay ng Diyos o binigay para sa iyo. Meron tayong mga special abilities, spiritual gifts na iba-iba. Hindi tulad ng material o physical gifts. Ito yung abilities na ibinigay sa atin para magawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Na minsan, akala natin, wala tayo. Pero unique tayo na ginawa ng Diyos. Meron po ang bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo? Kukunti ang meron. Pero, sabi nga po sa isa ding pag-aaral sa, minabasa po ako na sa 1,200 na sinurvey nila. Kung alam mo ba yung gifts na meron ka, 20% lang daw po yung meron. 80% hindi nila alam. So, kailangan i-discover. Kailangan tuklasin mo sa sarili mo. So, sabi po sa unang Timoteo chapter 4, verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo na magsasalita mga propeta at ipatong sa iyo ang mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang mga. Huwag mong pabayaan, huwag mong i-neglect yung ibinigay sa iyo. Sinasabi dito ni Pablo na huwag mong hayaan na maging pabayaan, kalimutan yung magandang oportunidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung challenge dito sa atin, huwag natin kaligtaan yung regalo, yung binigay sa atin ng Diyos. Meron po tayo. Ayaw lang natin alamin, ayaw lang natin gamitin. Pero 100%, ang bawat isa sa atin ay merong gift na ibinigay si Lord. Iba-iba lang po. Iba-iba lang ang bawat isa. Pero ang layunin po doon, kaya ibinigay sa atin para tayo ay sama-sama na gawin para sa ikabubuti ng iglesia. Hindi naman lahat ay pwedeng kumanta. Hindi naman lahat. Pero meron tayong bagay, maliit man o malaki ito. Basta ang layunin ay para sa
iunlad, ikagaganda para sa kalwalhatian ng Diyos sa Iglesia. Yun ang dapat nating alamin. Sabi po dun sa Roma chapter 12 verse 6 to 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Dahil sa grace ni Lord, yun kung bakit meron tayo. Tayo hindi karapat-dapat, pero yung biyaya ng Diyos para tayo ay gamitin para sa kanyang kalwalhatian. Sabi doon, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 7. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. So, meron kayong abilidad na magturo, maraming bata na pwedeng turuan. Maraming mga tao na kailangan matuto o kailangan nung kakayahan nyo na magturo. Hindi naman pwede na sasabihin natin, teacher ka, ikaw lang. Pero kahit hindi kayo guro, kung meron kang kakayahan na magturo, magagamit ka sa iglesia. Sabi doon, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galang. Kung mahusay kayo na maging canons, magpalakas ng loob, magagamit kayo. Kung meron tayong mga nanghihina, pwedeng bisitahin. Kung magaling kayo doon na magpalakas ng loob, na-encourage yung mga kapatid na nanghihina. Kung pagbibigay ang kaloob mo, kung meron kayong sapat, napakahalaga nito. Kung wala ka nung iba na magamit pero meron kang sapat para makatulong financially sa pagkakaloob, anumang bagay, magagamit ka. Mahalaga po ito para mapaunlad natin yung isang iglesia. Meron tayong mga kapatid na kahit hindi natin kasama, nandun yung desire nila na tumulong. Magbigay dahil mahal nilang Diyos para sa gawain nila. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung meron kang abilidad sa pagmumuno, kung paano gawin, patakbuhin, o makakatulong, magpagamit ka. So dapat alam natin yung kakayahan natin. Kung meron ka nito, kailangan meron kang desire o meron kang will na gamitin ito. Alam po natin ito kung sa sarili natin magiging bahagi tayo sa iglesia para matupad natin yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang mga mananampalataya ay makakagawa lamang ng buong pagkakasundo sa isa't isa kung ginagamit ng bawat miyembro ang kanilang kaloob upang maglingkod sa isa't isa. So, mga kaloob na ito ay binigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos para sa kanyang layunin. So, kung tayo ay sama-sama, kung ang bawat isa sa atin ay malalaman natin, madidiscover natin yung abilidad o yung gift na ibinigay sa atin, magiging kabahagi po tayo na ito ay dapat natin gawin. Ano yung ikalawa po? So kapag nalaman mo na-discover mo na ito, kailangan ay iandog natin sa Diyos.
Di ba yung mga bata, dinededicate natin. So, ibigay natin, ialay natin ang mga kaloob na ito. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sa tuklas po natin, sino yung makakatuklas na si Sister Conching pala ay marunong kumanta? Si Sister Marlene, Sister Rose. Kita natin na Sister Conching pag nandito, akit, parang ang alam natin, umiiyak yan siya lagi. Pero tuwang-tuwa po ako pag nasa purong kami at nakikita ko siya na kumakanta. Na-develop o na-discover niya, hindi pa huli ang lahat. Ilang taon na, Sister Conching, bago niya nalaman na meron pala siyang kakayahan. At ang kakayahan po yun ay dinedicate niya, ibinigay niya sa Panginoon. Diba? Sister Rose, Sister Marlene, Sister Edna, Sister Love. Sila, mga nagtatrabaho yan pero sila na hindi natin alam na mga, pero nagpagamit sila. Nakita nila, na-discover nila na pwede pala. At nung makita nila, iniaalay nila, inihandog nila sa Diyos. Kasi kung hindi po nila inihandog yun lahat sa Diyos, hindi po nila magagawa. Kung kayo po ay minsan sumama kayo para makita nyo, mahirap po yung ginagawa na pumupunta sa mga. Makikita nyo yung dedication po nila. Kung hindi nila mahal ang Diyos, hindi nila magagawa. Dahil ba kay Pastor Raul, kay Pastor Roya? Hindi. Dahil nandoon yung will nila na magpagamit para sa kalwalhatian ng Diyos. So, nakita nila na ito yung dapat. At ang bawat isa sa atin, meron po, hindi lang po natin inaalam. Meron ability style na binigay sa loob na napakahalaga na kailangan alamin sa ating mga sarili. Kapag itong tatlo po na doon na maging inspirasyon po natin. Seryo talagang nakita ko po yung transformation, yung maturity ng mga ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga buhay-buhay. So yung po kapurihan hindi para sa kanila, kundi para sa Diyos. Dahil talagang nakita ko po yung kung paano nila ibinigay at nagpag-amin sa Diyos. Na dapat maging inspirasyon po natin para tayo ay magamit din para sa kalwalhatian. Ito po ay magagawa natin kung tayo ay sama-sama. Kung tayo ay may bahagi para sa kalwalhatian. So, maaaring siguro alam niyo na kung ano yung galing na meron kayo, kung saan ka mahusay, pero hindi mo lang ginagamit para sa Panginoon. Ginagamit mo ito para maaaring sa sarili mo lang. Kailangan mo bawat isa sa atin ay magpakumbaba sa ating Panginoon kung anong meron tayo dahil kailangan alisin natin yung mga dahilan na bakit hindi natin magagamit at
dapat ang nasa isip natin, ibinabalik ko ito o binibigay ko ito para sa Panginoon. Lahat ng meron po tayo ay pansamantala lang. Lahat ng bagay ay pwedeng mawala kung nanaisin ng Diyos. Yung lakas natin, yung talino, o anumang meron tayo, lahat po yan ay pwedeng bawiin at tanggalin ng Panginoon sa atin kung kanya natin isip. So habang meron tayong lakas, ay gamitin natin. Dahil kapag dumating na tayo sa punto na tayo ay mahina na, ay huli na ilahat na sana, ang malakas ako ay nagamit ko. So nandun yung bagay na dapat ihandog natin anumang meron tayo. Kaya sabi po na Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sinasabi po doon ni Pablo na present yung body sa sariling sacrifice. Ito yung spiritual worship natin. To pursue God's righteousness by faith. Kapag inihandog na natin sa ating Panginoon, dapat yung the best. Huwag yung tira-tirahan lang. Yung leftovers. Ibigay natin anong meron tayo, yung oras, talento, anumang bagay. Dapat alam natin yung pinakamaganda para sa atin. Dahil alam po natin kapag mahal natin ang isang tao, ang ibinibigay natin ay yung pinakamaganda. Hindi po ba? Kahit gaano siya kamahal, kahit gaano siya kahirap, dahil mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. So, ang dapat ibigay natin yung pinakamahusay, pinakamaganda para sa kanya. Kung ang kaloob mo ay magbigay, ibigay mo yung the best para sa kanya. Hindi yung tira-tirahan na. Ibigay mo yung talagang para sa kanya dahil ano siya. Ano po yung ikatlong gawin natin? So, rin, i-develop mo yung gifts. Yung mga kaloob na ito ay para yung katawan natin, yung mga muscle natin, na kapag ginagamit natin, ay mas lalo siyang lumalaki, lumalakas, tumitibay. So, maaari mo palakasin, paunlarin, laguin yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Anumang regalo ito, dapat natin i-develop. Si Genesis, si Jane, kung hindi sila nag-pursige, nag-aaral, hindi sila magiging kahusay na ngayon. Diba? Nag-umpisa sila sa hindi pa ganun. Pero nakikita natin, habang tumatagal, umuunlad, gumana. Kasi nadidevelop yung kanila. So, ano yung dapat natin gawin? Kaya si Sister Conching, kung kumakanta, madidevelop pa yan. Kasi lagi niya ginagawa. Lagi niyang gagawin. Kung yung mababang nota, maaaring makikita nyo na mataas na nota ay kakayanin. So ano yung dapat po natin gawin? So magiging mas mahusay ka sa pamagitan ng pagsasanay. So kailangan mag-practice mo lagi, magawa mo. Si Genesis, hindi niya magagawa kahusay kung hindi siya patuloy na nagsanay. Ganun din si Jane, diba? So, kailangan natin sanayin. Kung ikaw ay
mahusay magturo o mag-share ng salita ng Diyos, kailangan ulit-ulitin ang sanayin mo. Baka kaya dahil hindi mo pa magawa kasi isa pa lang yung nababahagi na. Pero kung palagi mo siyang gagawin, palagi mo siyang ulit-ulitin, magagawa mo ng maayos. So yung pagsasanay. Kahit nga po yung mga professional. Meron kaming tinatawag na continuous professional education na tinatawag. So kailangan kahit tapos ka na, nag-aaral ka. Continuous yung pag-aaral. Ganun din po. Yung tayo bilang mga mananampalataya, hindi natatapos dun sa isang basa lang o ano. So dapat, yung pagsasanay ay gawin natin. Pag-aaral. Kailangan aralin pa natin para magdadagan pa yung kaalaman natin. Sa ngayon, wala nang dahilan para hindi tayo matuto o madagdagan yung kaalaman natin. Kung meron ka internet, cellphone, lahat, pwede mo na makita kung paano ka matututo. Diba marami nga yung iba sa YouTube lang nasasabayan nila, natututo sila. So wala nang dahilan o tayo para hindi matuto, hindi mag-aral. Kung paano tayo hindi matututo, problema na natin yun kasi ayaw natin pag-aral. Ayaw natin mag-aral. So, yung pamamagitan ng pag-aaral mula sa ibang mga tao na may parehong espiritu ng Diyos. Pwede tayong magtanong. Pwede tayong magpaturo doon sa mga tao na parehas kayo ng talento. Pwede tayong magtanong at humingi ng mga advice para ma-improve yung gifts na meron tayo. Ano ba yung isang kailangan natin dito sa Diyos? Kulang tayo sa mga prayer warriors. Di ba? Kailangan natin yan. Kung sa tingin mo, wala ako nito, parang hindi naman mahirap yung manalangin. Ipanalangin yung mga manggagawa. Ipanalangin yung mga nasa iglesia. Meron tayong oras ng pananalangin. Pwede nyo sabihin, Sir Vicky, sasabayan kita sa pananalangin o sino man sa bawat isa sa atin. Mahirap po ba yung manalangin? Parang hindi. Ayaw lang natin manalangin. Kulang ba ang oras? Hindi rin po. Kasi kapag tayo ay gumagamit ng cellphone o nagbabrowse ng lahat, sobrang haba. Pero bakit? Pag tayo ay mananalangin, napakaiksi. Wala tayong time. Kasi ayaw natin. Pero kung ito yung paloob na ibinibigay sa'yo, gamitin mo ang kaloob. Kung ikaw ay mahusay, mag-encourage, mag-follow up, gamitin ito dahil hindi pa huli ang lahat. Habang may lakas pa, gamitin mo na ito. Kasi pagka dumating na yung time na hindi na tayo makakilos, hindi na makapag-huli na. Ayaw lang natin magpagano. So, mahalaga po ito na malaman natin, i-develop natin kung anong meron tayo. Marami po yung mga talento na ibinigay sa atin. Kung paniniwalaan nyo lang po, maaaring magtiwala tayo. Minsan may kakayahan tayo sa sarili natin, pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat,
pagpapalain tayo. Kung nais mo na ito ay maging maayos, pag nakita ng Panginoon ng taong ito ay nagpupursige, nagsusumikap para mapaunlad ang kanyang talento na ito, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng kailangan mo para ma-improve o mapaganda mo kung anong meron ka ngayon. Alam ng Diyos yung pangailangan ng bawat isa. Lalo na kung yung mga bagay na ating hihilingin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi madamot ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nakakalimot. Pero kung yung mga ipinagkaloob sa atin ay lalo nating hihilingi sa Kanya na pagbutihin, ipagkakaroon. Mas pagagalingin pa ni Lord dahil magagamit ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ito po yung mga bagay na dapat natin gawin. Ngayon, na malaman natin, na-discover mo na, nalaman mo na, inihandog mo na sa Diyos, at patuloy mo na dinidevelop ito, pinapaunlad mo, nag-aaral ka, ano yung dapat mong gawin? Gamitin mo. Huwag mo nang itago. I-libre mo. Gamitin mo na ito. So, ang ibig sabihin ay lumabas ka na. Magsimula ka na gumawa ng isang bagay. Huwag mo nang itago. Huwag mo nang gamitin mo na ito. Sabi po ng Roman 12:6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na ito. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpapahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo sa sukat ng ating kaloob. Gamitin. Lumabas tayo, gamitin natin. So, ang pinakamahusay po na paraan na nakita natin, matuklasan natin, at inilaan natin, ibinigay natin, pinaunlad natin, at gagawin natin. Kung nais natin, paano ba natin ito magagawa? Paano ko ito mapang-practice? Magsisimula tayo sa isang maliit na grupo. Doon ka magsimula para tuloy-tuloy na magamit. Kaya siguro, nagkaroon tayo ng mga small group dito para ito yung umpisa. Kung sa small group na yun ay makikita mo yung talento mo, magagamit mo, simulan mo. So yung pagsama-sama natin sa iba't ibang gawain, doon po magsisimula. Doon magsisimula kung paano natin ito magagamit. Sa isang lugar na kung saan maliit pa lang, pero mapapractice at mapapractice. So doon mabubuo yung mga spiritual na kaloob sa atin. At matutulungan tayo ng ating mga kapatid para mas mapaunlad pa ito. Pero kung hindi ka sasama sa isang grupo, hindi mo ito makapaunlad. Kung nais mo na magturo ka o alam mo, makapag-share ka, mag-join ka sa mga Bible studies. So online, mahalaga po yun. Kasi marami tayong matutunan. Kaya lang malungkot, kami ang lahat. So dapat, ilang oras lang po yun.
pero marami kayong matutunan. So kung gusto nyo malaman at meron kayong desire na pwede ko itong i-share sa aking kapamilya, sina, kaibigan, ito yung simula. Pero kung hindi tayo mag-join sa isang maliit na grupo, hindi natin ito mapapagod. Mananatili tayo na nakaupo lang pag-aaral ng libro. So hindi natin magagawa yung nais ipagawa. Sabi po ng unang Pedro chapter 4, 10-11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral, at ang lilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay, siya ay papupurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailan. So yung pinagkatiwala sa atin, dapat natin po gamitin. So ang spiritual po na kaloob, ang Diyos ay may layunin para sa ating buhay. Merong purpose siya. At ang ating pong mga spiritual gifts ay ito yung kagamitan na ibinigay sa atin. Ito yung pamamaraan upang gawin natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi kailanman hihilingin sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya binibigyan ng kakayahan gawin. Ibinigay ito sa iyo sa sandaling tinanggap natin ang Panginoon Jesus. Hindi natin mapipili, kundi hindi natin makuha, hindi rin para sa sarili lamang nating kapakanan kung bakit tayo binigyan nito. Yung mga regalong ibinigay sa atin ay upang makatulong tayo sa Yesu. Ibinigay ito para makatulong sa ibang tao, sa pamilya, sa simbahan. Ibinigay ito para gamitin, magsama-sama ang bawat isa para sa ikatutugon ng nais ng Diyos sa atin. So kung sa ngayon, alamin po natin, manalangin natin at alamin sa ating mga sarili kung ano yung dapat mangyari sa atin. May mga tao po na bawat isa matatalino, magagaling, binigyan ng pagkakataon para tayo ay magturo o para tayo ay mamuno. Ito po ay siyang halimbawa lamang ng mga pinagkaloob sa atin. So hindi naman pwede na lahat ay maging pastor. May kanya-kanya tayong pagkatawag. Pero ang bawat isa ay may bahagi. Maliit man ito malaki. Meron dapat tayong bahagi para sa kalwalatian ng Diyos. So pag ginamit mo yung kaloob na ito, makikita po natin yung pagpapala. Di lang sa ating sarili, kundi kung ano sa iglesia natin kinakaliwa. So ang hamon po sa atin ay gamitin mo na. Gamitin mo na. Ang Diyos ay maluluwalhati kapag ginamit natin yung kaloob na ibinigay sa atin para sa ikalalago ng iglesia. Sa pagtahak natin sa ika-25
anniversary natin next year. Gamitin nyo na po. Gamitin natin dahil hindi pa huli ang lahat. Meron pang pagkakataon. Meron pang oras na binibigay sa atin. Ang dapat natin gawin ay sumunod. Ang dapat natin gawin, sumunod at magpagaling. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw po nito. Salamat dahil sa loob ng 24 na taon na pinagsama-sama mo kami, naniniwala po kami na hindi ito aksidente kung bakit kami nandito. Inilagay mo kami dito dahil meron kang layunin sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami dahil sa mahabang panahon ay hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa mga pagsubok na aming tinandaanan na napagtagumpayan dahil sa biyaya mo. Sa mga pagsubok na aming natutunan kung paano magiging maayos ang lahat. At Panginoon, ang aming pong dalangin sa buong isang taon na aming lalakbayin ay pagkalooban mo kami ng karunungan, kaalaman, para magawa po namin yung nais mo. At tulungan mo ang bawat isa sa amin na ihandog namin lahat ito. Ibigay namin yung the best para sa inyo. Hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa inyong kalwalhatian. At sa paggawa po namin ng mga bagay na ito, Panginoon, tulungan mo kami na maging malakas kami. At dapat natigin mo na maging maayos ang aming mga kalusugan para magawa po namin yung nais yung paggawa mo sa amin. At kung kami po ay mga daranas ng anumang mga pagsubok, samahan mo po kami. Huwag mo kaming pababayaan. Panginoon, tulungan mo kami na sa bawat gagawin po namin, ang lahat ng ito ay ayon sa iyo pong kalooban. Lord, hinihiling din po namin na i-provide mo po yung pangailangan ng iglesia nito. At tunay, O Diyos, na ipuin mo ang bawat isa na maging kabahagi sa gawain nito. Lord, habang meron po kaming lakas, ay patuloy kaming susunod sa inyo. Dahil alam po namin, kung anong meron kami, ang lahat ng ito ay nagmula sa inyo. Kung ano at nasaan kami ngayon, lahat ng ito ay binigay mo. Wala kaming mararating kung hindi ang lahat ng ito ay nagmula sa inyo. Kaya Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay, marapat na ibalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagmamahal at pag-ibig. Dahil tunay na ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat namin itaas at papurihan. Salamat, O Diyos, sa mga gagawin mo sa iglesia ito. Salamat dahil naniniwala po kami na ang lahat ng ito ay pagkakaloob mo ayon sa iyong kaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen.